dalay kong sinimbaho na mo na Diyos sa walay katapusan. Ginoo, dili na mong masukod, dili na mong may kakumpara, Ginoo, ang imong gugma o grasya sa mga kaanakan, Ginoo. Ginoo, kaniya mong mga pagdaig, pag-awit, Ginoo. Dili kini siya, Ginoo, enough na amo ang masuklian, na among matupngan, Ginoo, ang imong kamaayo, God. But kaniya mong mga pagdaig, pagsimba niya, kanimo, Lord, is expression, Ginoo. Pagpakita na mo, Ginoo, sa among gugma, pagsunod, Ginoo. Among desire, Ginoo, na mas mo lalumpa among relasyon niya kanimo. Na mas mutubo, mo ligon pa, Ginoo, among pakikuban, among pagsunod niya kanimo, God. And Lord, sa among pagsunod niya kanimo, in our obedience with you, God, tabangi ang matagos sa kanamo, Lord. Pinaagi sa imong grasya, sa imong kusog, sa imong gugma, Ginoo. Na kami mulahutay sa pagpangalagad, na matagos sa kanamo, Ginoo, mabag-o dyan among kasing-kasing, among kinabuhi, kung unsaon among, Lord, panglagtaw, among kinabuhi, among relasyon sa among sikataw, among relasyon dyan kanimo, God. That you will mold us, O God, to be the Christian, to be the child that you want us to be. Na kung asa makita sa mong kinabuhi ang himaya ni Kristo, Lord. Pinagi si mong pulong, Lord, ng pagatunan karong, Ginoo. Ipreparara mo kasing-kasing unahon na, Ginoo. Inubanan sa pagpaubos. Inubanan, Ginoo, sa abli na igdulong mo kasing-kasing, Ginoo, na imong pulong nasama sa lison, Lord. Mutisukan din sa mong kasing-kasing. Make it grow. Make it bear fruit. Na ang bunga ni Ginoo makita sa katawhan. Maglabaw sa tanang, Ginoo. Magdala ka ni pagday, pagpasalamat niya sa imong ngalan, Ginoo. Kining tanan ng ginapasalamat na ginapasidunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. If natin mga Bibles, mapabili kita sa pagtindog. O gabliw bang kanako din na sa libro sa Matthew, padayon kita iksono sa atong pagtuon sa Book of Matthew, chapter 6, verse 16 to 18. So, naman si Jesus nagisgot about sa paghatag o sa mga pag-ampo. Karon na po nagisgot si Jesus na po pahin sa fasting o sa pagpuasa. So, and when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly, I say to you that they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Magapangikot kita uban sa presensya sa Ginoo. Kitang tanan, Ikson, I believe na kitang tanan familiar kita sa termino, Ikson, na fasting. Kita kabalota o sa meaning sa fasting. And siguro, majority sa to nag-practice kita sa pagpuasa, Ikson. Siguro, ang nailhan na fasting, kasagaran ito may na fasting aside sa religious, Ikson, na activity is nasa medical, di ba? Nate FBS, fasting blood sugar, kung asa, gina-measure na ito atong sugar level sa itong dugo, pinagi sa pagpuasa. So, na minimum of 8 hours, Ikson, nato na fasting before takuha ng dugo. So, diha, Ikson, pinaagi, diha sa fasting, makita, di ba, sa medical na aspeto, Ikson, makita kung nabatay diferensya sa level sa atong sugar, o sa ba, diabetic bata, o sa ba din na, Ikson. So, sa espiritu po na, Ikson, nakabahin, familiar kita sa fasting. Siguro, matagusa ka na to, in some way, in one way or another, nakapractice kita sa pagpuasa. Labi na sa mga daan na, Ikson, sa pagpangalagad, siguro no, ika pas pagkabata, nahimutang young people, nahimutang yung adult, nahimut kita, Ikson, ang mga tigulang na, Ikson, nakapractice kita nini. Ang sa mga nakahimo ning Ikson, we believe that it is life-changing. Ang muna itong topic karong kabuntagon ng Ikson, we will be talking about fasting. So, gitopic ni Kristo. So, nahisgutan kini ni Kristo. The Bible talks about this and we will study. So, kung sa klase na pagpuasa, ang gina-desire sa Ginoo sa toa. Because si Jesus, kung atong tan-aw din Ikson, gi-correct niya ang binuhatan or ang kanabitang na naimo ng habit sa mga Hudyo, especially Ikson, sa mga religious people, sa mga Pharisees, sa mga Sadduceo, sa mga Parikson,
na nahimo na nilang habit igsoon na magpuasa, but ilang ginabuhat na siya igsoon, not tungod kay para kanang to establish relationship with God, not to be close with God, but sa gisulti ni Jesus direksyon, no, kay para makita sila din sa kadaghanan. And sometimes we struggle igsoon sa atong papangalagan ni Kristo, since fasting is part of our spiritual discipline igsoon. Fasting is part of our personal walk with God. Fasting is part sa atong spiritual discipline. And sometimes, tungkol sa sige na ito nagginabuhat igsoon, sometimes malimtan na ito unsay purpose ana niya. Diba? Maminta na ito unsay bili ana niya, unsay meaning ana. Kasi sometimes nung sa sige na ito, mo siyang routine na sa matag-ad lang itong ginabuhat. Mura bitaw, nahimo na siyang habit nimo. Sometimes lang habit na ito igsoon, malimtan na ito unsay purpose ana. Usually, pag matatag sa'yo, mangapi, mamahaw, prepare pamahaw, maligo, matong trabaho, muli sa balay, manihapon, matulog, usang padinaan. Nahimo ng routine na to. Na sometimes, malimtan na nato unsay meaning, unsay bilian na, unsay gina-desire sa Ginoo na para sa tuwa. Which becomes a routine. Mahimo na siya murag, nakagawian naman guna mo ni, naanda naman guna to ni, di ba natin gina-term nato igsoon, di ba? Sig-asa ta mo to, madunggan na to ni, naanda na namo ni, sukad pa kaniadto. Ay kung pakutan nato igsoon na nganong ginabuhat unsay purpose nganong ginabuhat nimo na. Sometimes ang gitubag kay mo naman ni naanda na mo naman ni gitudlo sa mga ginikanan, mo naman gitudlo sa mga katigulangan. So amo na kung gipasa o among gina-practice karon. You see, there's a problem and there's a warning ni gisulti ni Jesus na igsoon. Na the more that we do it, na malimtan nato unsay purpose ug bilian na, it means mura siya nahimong stagnant. Mahimo siya mura bitaw wala bitang bland, martabang kay igsoon. That's the problem with many Christians today. And even for me no sa ako as I'm studying sa Sermon of the Mount igsoon, daghay mga kanang sa mga rebukes, daghan po mga reminders si Lord pud sa ko ay igsoon, no. Just because na sige tagsimba, just because na nahimo ng rutina to, igsoon na mo simba, ani sa simbahan, sa paampo, sa mga spiritual disciplines nato, apil taog kanang sa prayer meeting, apil taog mga epic. So we feel man gud igsoon na murag nahimo na siyang duty nato instead of fellowship, instead of joy. Nahimo na siyang burden. Ay, simba na po, murag kapoy kay musayo ka ito simba, kapoy kay musimba. Ay, prayer meeting pa, kapoy na ka. Nahimo siyang kapoy na ka, nahimo siyang burden. And sometimes, murag ginapugos na lang nato ito kagalingon na mo ato igsoon in order na maipakita nato sa uban na, uy, napo ko sa pagpangalagad. Uy, nangalagad pa ko. Uy, born again pa ko. Uy, Kristohanon pa ko. Siguro makarelate na murag ginapugos na nato kagalingon nato kay para makita sa mga tao na, uy, nangalagad pa ko, uy, para malipay si pastor, uy, para makita na ko si brother, si sister, or ginapugos na lang nato atong pagkakristohanon igsoon. Mo ato tanawon do murag nahimong walay bili na lang atong pagkakristohanon. Nahimong laay, murag nahimong stagnant igsoon atong pagpangalaga sa Ginoo. That happens igsoon if there's no relationship sa Ginoo. That's the result if ang pursuit nato is more on the practice rather than the relationship. Notice na si Jesus igsoon, ang permitting ginasulti ni Jesus di ba diri sa chapter 6, in secret, in secret, in secret. Mo yung permitting ginasulti ni Jesus, di ba? In secret, kumuhatag ka dinha sa tago, kung magampo ka dinha sa tago, kung magpuasa ka sa gisulti ni Jesus diha sa tago. Layo sa mata sa public, layo sa mata sa mga katawhan. Jesus desires na ang imong pagsunod diha kaniya. Ang gusto ni Kristo na ang pagsunod na ang atong pagtawag, paghatag, mga pag-ampo, even our pagpuasa to igsoon is meant to be a relationship with God. Sometimes we do prayer and fasting. Siguro sa atong pikas no, sa atong dati na every Friday or Saturday, depende.
sa Elevation Church Igsoon, we hold prayer and fasting every first month sa tuig. Usually, January or February. Hindi ka Pastora Becky kang pasan niya may prayer chain, prayer fasting, usually every start of the year, igsoon. It depends sa na-incorporate na po'y personal. But, ang pangutana is, kung sa'y purpose na to, why we pray and we fast. Because Jesus desires relationship more than our external routine igsoon nato na ginabuhat in order na ma-identify ta ng mga Christians igsoon no. Jesus desires relationship. Unsay goal nato sa tong kinabuhi as Christians? Sa gi-summarize pa ni Pablo igsoon, gi-summarize niya unsay goal sa kinabuhi ng Kristohanon in the book of Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Ang gisulti ni Pablo na, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, sa imong pagdawat ni Kristo, di ba, this is our goal, walk in Him. Sunod ka diya kaniya. Walk in Him. Di ba, sunod ka diya. It's talking about relationship. Makig-uban ka diya niya. Be rooted, built up in Him, and established in the faith. Mugro kita as Christians igsoon, mutubo kita sa itong pagkakristohanon when we desire a close, rooted, and built-up relationship with Christ. If ang focus sa itong pagpangalagad sa Ginoo is to be more like Christ, is to glorify Christ, is to makita si Kristo sa kinabuhi, is to have that close and encounter with Jesus daily, ang resulta, ang atong kinabuhi will be abounding in thanksgiving. Puno sa pagpasalamat, puno sa pagpasidungog sa Ginoo. But if our relationship with God is more on the ritual, sama sa mga Parisiyo, sa mga Saduseo, na pakitang tao lang sila para ma-recognize sila sa mga katawhan, then there's the problem. No wonder matingata mo na laay ang pagpangalaga sa Ginoo. Mura mag-dry ang pagpangalaga sa Ginoo. Mura maglay ako sa pagpangalaga sa Ginoo. Mga tanata, is our pursuit, ang goal ba nato sa itong pagpangalaga sa Ginoo is relationship? Or ginabase nato kung sa tanapundok, bilong, kisat mga tao na kauban na nato, o sa man ang mga mensahe na madunggan nato? Is the core, ang pundasyon ba sa atong pagpangalagad din sa kang Kristo is relationship ba? Or basing itong kinaobligar lang ko, itong kaya akong mga mama, akong papa, akong mama, akong mga auntie, uncle, mga na niya muna andan, ang muna pong ginabuhat karon. Just like the Pharisees. Remember that right believing leads to right living. Mo palig sa Joseph Prince, no? Kung sakto ang imuhang paglangtaw sa kinabuhi. Kung sakto yung gituuhan, sakto yung gibarugan, magtudlo na siya sa imuha, mag-lead na siya mo sa saktong pagkinabuhi. Right believing, kung sakto ang imuhang perspective sa kinabuhi, kung sakto yung perspective ikso sa pagpangalagad sa Ginoo, magdala ka na siya sa imuha sa mayong pagkinabuhi. So kung giusa nato pagsabot ang pagkinabuhi ng Kristohano, natong paglakaw din sa Ginoo, atong discipleship, atong disiplina as Christians, ang purpose sa Ginoo diya sa simbahan, kung magsabtan nato na siya igsoon, I believe na lindot atong growth as Christians. Now, after sa pag-correct ni Kristo, after correcting the people on the right motives, sa ilang paghatag, sa ilang mga pag-ampo, i-address na po ni Jesus ning isa na po ka-aspeto sa ilang disiplina, sa spiritual disciplines nila, o mga religious nila na activity na ginatawag ito na fasting. Sa verse 16, nagsulti si Jesus, di ba? And when you fast, di ba? Fasting. Jesus moved to another area sa kung ginaon sa pagpakita sa mga Hudyo ang ilahang pag-spiritual, ilang pag-religious, pag-religyoso, which is ang fasting. Siguro kitang tanan nag-fast. Klase-klase mga relihiyon, klase-klase mga pundok, kina-observe dyan nila ang prayer and fasting. Islam, ang Muslim, nag-fasting sila. Even mga monks, mga Buddhist, nasa mga fasting. Kita, kung mga Kristohano, napatay yung tawag ng fasting. So, unsa ba din fasting di ay? So, what is fasting?
So based sa Holman Bible Dictionary, fasting, siguro naman siguro description sa fasting no pagpuasa. Fasting is the laying aside of food for a period of time, imo sang padaplin ang pagkaon sa kamukaon for a set period na isaktong panahon na nakagi-set na panahon na di sa kamukaon whether pamahaw, paniudto, panihapon, maigsoon para ang believer, when the believer is seeking to know God, the goal is in a deeper experience. Fasting is meant to be experienced. May experience nimo si Lord sa imong kinabuhi. It's gina-deny nimo ang imong lawas sa lawas nun na mga kanang lawas nun igsoon na mga butang, for example, food, gadgets ba, or distractions sa iyong palibot, in order na ma-experience nimo ang pagka-solemn, ang na maka one-to-one nimo ang Ginoo at that moment igsoon. Now, the Bible tells us of three or tulo ka klase sa fasting na makita nato diya sa Bible na usually ginabuhat sa mga characters na sa Bible. Three forms of fasting in the Bible. First, we have the normal fast. Na this involves the total abstinence of food. So, wala sila'y solid food na kanon. For example, remember Jesus? Si Jesus na siya sa wilderness for 40 days and 40 nights. Wala siya gikaon. That's why in the end, hungry siya. Kung nabay tubig si Jesus at that time, wala gisulti. But it is assumed, sa majority, no? Sa mga mga commentaries, that na siya giinom na tubig. Wala lang siya food. Because in the Bible, permitted yun na specific, there's no food and there's no water to drink. So, may food, solid food. And then we have also absolute fast. Absolute fast, meaning wala dyan kay giinom, wala dyan kay gikaon. The abstinence from both food and water. Meaning, wala dyan kay gikaon igsoon, wala dyan kay giinom. For example, di ba sa Ezra 10 verse 6, Then Ezra withdrew from before the house of God and went to the chamber of Jehohanan, the son of Eliashib, where he spent the night, neither eating bread nor drinking water. For he was mourning over the faithlessness of the exiles. Diba? Ang purpose niya nung wala siya ni kaon, wala siya ni inom, ano puasa siya, is nag-mourn siya, nag-subo siya sa faithlessness na walay pagtuo ang mga kauban niya, the exiles. And then sa Esther 4:16, nagsulti pa si Esther din ha, pinagsugo siya sa iyang gagaw na si Mordecai, Go, gather all the Jews to be found in Susa, lugar na ang Susa, and hold fast on my behalf, intercede. Nag-intercede na sister, naghangyo siya na pagpuasa mo, pag-intercede mo para sa kuha. And do not eat or drink for 3 days. So, na-specific no number of days na wadis lang mo kaon, wadis lang mo inom, and so on. Day or night, I and my young women, yung mga assistant, and so on, will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, for if I perish, I perish. Di ba mo na ning time na murag mo ni climax sa story sa Esther, di ba, na mga siyang favor kang King Xerxes, and so on. And she is, nanghangyo siya ka Mordecai na i-intercede ko, kauban ako mga assistant, na muhangyo mi sa hari, no? Na mga ikong pabor, na dili mo mga matay, na dili patiyo ng mga Hudyo. And then we have also partial fast. Ang partial fast igsoon, di ba, murag na specific na food na dili na nimo kanon in order to show your fasting. Ang uban na ni gitawag na abstinence or na specific na food na di ka mo for example, di ka mo kaog karne. Di ba, ni uban na mga grupo igsoon, di sa mo kaog karne kada gabi because mo ni abstinence nila. Aka ng every Friday night, di sa mo kaog karne. It's their abstinence. Na partial fast, the emphasis is upon the restriction of diet rather than complete abstinence. Rather na, di ka mukaon pamahaw, panihutog, panihapon, o di ka mukaon o solid o liquid. So, ang partial fast is nalay specific. Siguro, di ka mukaon pamahaw, kaya di ka mukaon paniudto, kaya di ka mukaon pamanihapon, o kaya sa kung pag-fast is di ka mukaon o karne, o di ka mukaon o gulay, gabi no. For gulay, for Daniel, in this side, no, wa siya ni mong vino, wa siya ni kaon o karne, but
Ikaw siya, gulay, di ba? Ang yang ginakaon na ng time. So, Daniel 10:3, I ate no delicacies, meaning mga bread, mga cakes, so on, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for full 3 weeks. So, 3 weeks siya nagpuasa, pero ang ginakaon niya is more on vegetables, di ba? Ginakaon ni Daniel. And there was physical result, no? Tama po mga sabadista, no, na ang ila is vegetables because nakita po physically, si Daniel is healthy. Di ba? So, pa dahil nag-glow siya, radiant si Daniel. There are a lot of scriptures sa Biblia na discuss about fasting. But ang pangunta na no, is, ngano nag-fast ta? Unsay imong purpose, ngano nag-fast ka? Unsay imong gina-desire, ngano nag-fast ka? Di ba? Usay, wala ta na, fastingan na ko na siya. Ako na siyang idalas mga pag-ampo o sa mga pag-fasting para tubagon sa Ginoo mga pag-ampo. Is that the right? Mo ba na ang sakto iso na idea? The reason why we fast? Or no, nag-fast because we want na natin relasyon sa Ginoo? Unsa man mag-fasting ko, dapat ba na maabot ko sa trabaho? Mo fasting ko, dapat inuban ng bas, daghan ba mi dapat? Naba ko sa simbahan, pwede ako mag-fasting sa balay. Asa ko dapat pwede mag-fasting? And Jesus was trying to address that issue here in verse 16. So, tipa sa Mateo 6:16. Kung magpuasa ka mo, ayaw ninyo sunduga mga tigpakaaron ingnon, nga mga Parisiyo at mga Sadusiyo. Diba? Unsay ginabot nila? Magsuri-suri sila. Kuya, no? Magsuri-suri. Maglibot-libot sila. Nga dili, manghilamos, unsay ilang posture nila, magsuri-suri, unsay ilang sana, idagway nila, dili manghilamos, siguro no, kanta siguro, napay mga puti-puti ang baba, siyempre, hilamos, napay mga kwan sa mata, kakalkag pa ang buhok, dili manudlay. Can you just imagine, di manudlay. O sa purpose na para mahibaluan sa uban na nagpuasa sila. Meaning as Jesus that, don't be like the Pharisees. Ayaw mo panundugan ng mga Parisiyo. Ayaw mo panundugan ng mga religious leaders na ingana that they want to be recognized. Gusto nila na ipakita dun sa ilahan na sila jud nga nang grabe dun sila, super spiritual, super holy kayo because gabi dun, gabi ka-fasting dun sila. And sometimes no makafilta na, di ba nakatry mo? I think even ako naka-experience ko, nagpangutan na ka, pila ka days mag-fast. Ano ba? Na they require days. Di ba, it's about me and God, kung say rason ako mag-fast ko. Okay, if di ka makabot ng 3 days na fast na, week ka na pagka-Kristohanon. Dapat, kumahin ka, kasi kadunga mo pastor na, ginabugay ba? Marami tawag kung sa kanta pa, inang ka ng lumba sa hambog, ni Max Urban. Diba, kunti sa hambog na, kung among pastor dyan, nagkaya dyan, 40 days, nag-fasting. Nahin mo siyang kompetisyon. Nahin mo siyang gauge noon sa imong pagkakristohanon. Rather, it's the desire sa relationship. Jesus is not against fasting. Diba, wa siya nag-condemn yung fasting, gina-encourage yung fasting. The early church were fasting. Ito tanawon niya. Pero ang reason nila, the reason is so that makita sa mga katauhan that they are indeed religious and they should be respected and they should be honored. Muging gisulti ni Jesus, di ba, sa ilahan na nadawat na nilang ilahang ganti. They are recognized, they are appreciated sa mga katauhan, but dili gikan sa Ginoo. Kung ginahimo nato kung unsa ta kadugayon mag-fasting as mura gauge sa ato ang pagkakristohano, gina-compare nato to kaugalingon sa uban na grabe tag 1 week, tag 2 weeks, 3 weeks na mag-fasting igsoon. Kung mo ni ginabasihan nimo sa imong pagkakristohano iso naglangta ka sa unsay ginasulti sa mga tao na gina-allow nimo ay imong kaugalingon na i-gauge ka na sukdo na imong pagpangalaga sa Ginoo base lang sa unsay ginasulti makita nimo isoon. Then you are not pleasing God, you are pleasing man. We encourage fasting kay para mo grow kita, mas muduol kita dinha sa Ginoo. Ang mga Hudyo, every year, tanan Hudyo igsoon, they are required to fast. Every year, once a year, they're required to fast.
during sa the Day of Atonement. No? The Day of Atonement, nakita nyo sa Leviticus 23:32 na they really mag-fast yun sila, bata, tigulang, mga kahayupan nila, magpuasa yun sila in order ma-feel yun nila. Gusto pa na, di ba, na maka-experience lang sakit yun, kagutom. Para ma-experience mo nila, unsa kasakit po, di ba, ang bayad sa sala. Sa mga Parisiyo, di ba katong mga tigpakaroon ing nagsulti Jesus, they fast twice a week. Mag-fasting sila Mondays o Thursdays. Remember mo atong kasumbingin ni Jesus itong na Parisiyo, tax collector na nato sa templo, naghalad, nagampo. Di ba kung sa'yo pahinambog sa Parisiyo, Lord, ako mag-fasting ko twice a week. Kita, kung saan man mag-fasting, once a year. Di pa dyan full fast. Snack pa dyan ang fastingan. Di sa kumusnack ka ron kay fasting. Humagkaon tayo ng soon. Daw, mga naghihimo nilang ritual na ito, rather than murag ilahang devotion, rather than ilang relationship sa Ginoo. Because gusto nila na makita doon sila na public figures sa kadaghanan. Gusto nila na mga tao ma-impress sa ilahang holiness, ma-impress sa ilang religious standing, ma-impress sila sa ilahang rank as mga Pharisees. Gusto nila na tahuron sila sa mga tao, pinagi sa, di ba, pagpakita sa public silang paghata, mag-ampun na sa kadaghanan. Si Jesus, gikondemn nila ang ilang hypocrisy, dili ang ilang pagpuasa. Walay problema sa pagpuasa. Ang problema is unsay purpose nimo ano puasa. Kung makabantay ta, kung magpuasa ta, wag hinay ang oras. Sa nakatry og fasting, makabantay ka na, dugaya pa sa alas 5, maglamit naman kay panihapon, lamit na kay kaon. Pero nag-start kag alas 7, maka namahaw. Wala ka na ni udto. Nagsa alas 7 pagtan-aw nimo, uy, alas 9 na. Nagampo ka. Mga gabing inampuan nimo pagbati mo, uy, mag 9:30 mag-feel ako 5 ka oras mato nilabay pero 9:30 pa din feel nimo no kung asa mo rag gabi kayo na murag kuan imong lawas, feel mo kay hinay kayo ang dagan sa oras. Even mag-pray ta, di ba? Kung conscious sa oras, kung nag-aapas na ginapas na oras, na-take quota ba? Nabi ko, dapat 5 hours ko mag-pray. Kung 3 hours, dapat 30 minutes, 1 hour mag-pray. Feeling ko taas ng biyan po, pero pagtanaw ni mo, na 3 minutes pa dahil nilabay. Ano man? Yung mga feeling mo na ito na murag hinay kayong oras. Because naman gutay ginapas, conscious ta sa oras, conscious ta sa goal, lato na oras, rather than sa conscious ta sa presensya sa Ginoo. Even si David, di ba gani? He's not conscious gani kung pila pa kaadlaw mo labay sa kinabuhi. Importante, he is dwelling in the presence of God. It says, sa Psalm 27 verse 4, na isa lang ginadesire niya, isa lang ginasik to dwell in the presence of God, to gaze upon the beauty of God all the days of my life. Bahalag pila ka tuig, pila ka oras mo labay. Ang importante is I am living in the presence of God. Nga naman, no? Makabatay, nga naman ang prayer, mag-fasta, ano man kapoy na. Ano mo mag-physically stressful kayo. Labi na kumatanaan na. So, nga naman struggle kayo mag-fasting ta. Ano mo kumaga mga si pastor na, oy, mag-fasting ta karong sa Sabado, sa padiba. Ano man 5, tulo naman mga 10. Ano man dili man tanan. Why? Kaya kabalo sila kung sa risk. Kabalo sila na it's very sakripisyo siya and it's very physically painful. Sakit, di ba? Gutman. Sakit, uy. Sakit, labi na pag natay mga sakit sa tiyan, mga gastritis, natay ulcers. Siyempre, we take that into consideration. Remember that fasting presents a physical example of the painstaking aspects of spiritual growth. Ngano man na murag physically sakit or kapoy man jud ang mag-fasting. Why? It represents na sa tong pagtubo, sa tong pagkakristohanon, sa atong spiritual growth, dili lalim. Sa atong pagtubo as Christians, dili lalim, muagi tag sakit, muagi tag mga pruning seasons. Are you willing? Willing ba ta na mo give up ta og meal time or set aside other major activities to devote to prayer, plus mga pag-ampo, plus pag-asa? Willing ba ta mo sakripisyo o panahon, even one day, alone with the Lord? Usahay atong ginasulti pag ganino na, ay, busy man ko, wa with time prana.
Mao ni perminti na ginasulti na quote na sa mong teacher sa sa Bible School. Ano siya perminti? Kung tala man siya, wala mo kayo yung assignment, wala mo makapasa sa yung project, mga iba mong extension. Busy man me, sir, busy man with me, busy. Ang sulti niya, a busy person has a time for important things. So, syempre, kung busy ka, ayaw mo yung ginapriority, o sa importante sa mga kinabuhi. Syempre, nadyan ang pamilya, nahay mong kaugalingon. And I do believe, apil man dun sa mga importante, dun mga putang is, imong relationship sa Ginoo, labaw sa tanan. And fasting is a way na mag-grow kita closer din na kang Kristo. Mag-grow ta closer na sa Ginoo. Human nag-describe ni Jesus kung unsa dili dapat ang fasting na magpakaron ingnon, na magpakita sa kadaghanan ng Paschal, i-announce mo ng fasting kung sa padinaa. Gi-describe ni Jesus kung unsay dapat picture sa iyang mga followers when they fast. Okay, verse 17. So si Jesus there, but when you fast, anoint your head and wash your face. Mura baliktad siya sa nahitabo, di ba, ni Ezra na wala kanang kuan, wala din siya sinidin niya, wala siya nag-anoint siyang olon sa padinaan. Ano si Jesus, nagsulti man siya na anoint your head. In other words ba na be hygienic. Sila man time na white, sila tayo mapapay shampoo. Nasa sabon, pero kasi shampoo yung suo, no? Na, init, di ba, ilang panahon na sa Israel, init kayo, manimaho, dyan yung ulo. So, nagabutas lang olive oil silang head para dili kayo kainit o ma-refresh sila and wash your face. Aligo. Be productive. Jesus did not condemn this third act of piety any more than He did with the first two. He assumed, Jesus na yung mga sumusunod, muhatag sila, muhampo sila, fasting po sila. And then Jesus, i-describe niya sa mga katauhan, sa iya mga sumusunod, that when you fast, be productive. Ayaw ipakita sa kadaghanan, ayaw ipa-announce sa kalibutan, nag-fast ka, but kung unsay routine mo everyday, do it. Kung nag-work ka, kung gilid ka sa Ginoo na when you fast, mo skip ka og meals din ha, 1 or 2 meals ba? Kung nag-work ka, kung wala ka gilid sa Ginoo to live, mag-live ka sa trabaho, padayon sa imong trabaho. Pag-fast din ha. Be productive. Then in verse 18, napadayon si Jesus, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Meaning, so that no one but God would know that you are fasting, na ang nakakita sa imong sakripisyo, ang nakakita sa imong desire na makaila, ang desire na mas mo grow pa diya sa Ginoo, is si God lang. Di ba, lindot kayo? You are very intentional sa imong pursuit dinha sa Ginoo. Si Jesus, He commended the acts of self-sacrifice done quietly and sincerely. Jesus wanted people to adopt spiritual disciplines for the right reasons, not from a selfish desire for praise. Nang gusto ni Kristo igsoon na kung mag-ampo man lang ganita, kung magpuasa naman ganita, kung maghatag naman lang ganita, tabang sa mga katawhan, gusto ni Jesus na nato ng buhaton out of desire na mo-grow ta sa atong pagpangalaga sa Ginoo, dili kay para dahil ta sa mga tao, dili kay para mo ingon si brother si sister, ay grabe ka spiritual si brother, grabe ka spiritual si sister, unsa pa dinha. Ang importante igsoon is nakita ni Lord ang imuhang kasing-kasing. Fasting is to be done as an act before God in the privacy of one's own spiritual pursuit. Kung gi-desire nato na mo-grow kita as Christians, kung gi-desire nato to become more Christ-like, kung mulalong pa itong pagsunod, pag-ila din na kang Kristo, let's fast. Fasting takes on. Dili lalim, but it is a command. Many people do fasting out to seek God
to seek God's approval rather than experience God. Ano yung pait, no? Magsakit-sakit, no? Fasting ko kay para tubagong sa Ginoo kung mga pag-ampo. Kasi nakatrayaan eh. Fasting ko kay para basin dahil kaluyan ko sa Ginoo. Fasting ko kay basing i-reveal ni Lord sa ko akong God's will. Tiyod na, amiga nga pastora na napa siya sa Bible school at that time. Isa ka youth pastor sa isa ka church, nakaangay sa iya ha. Nung express yun ang youth pastor sa iya na, pastora, kanang kaangay dyan ko sa iyo mo, gampo dyan ka pastora. Kanya, ang babae kay, mo ko kaangay ni mo. Di man ako ka, di, syempre, walay feelings, and physically, di po siya attracted. Sige na, pastora, gampo, i-fasting ta ka. And then, moving on, pila ka years, no, pila ka naminyo na ng pastora, na siya iba na, siya anak. Si youth pastor, sige po, pray and fasting para siya. Nung gabi, no? Before pa siya nagminyo, niya ito si pastor, katong youth pastor na, pastora, atod ka ron, ginapastingan dyan ta ka. Is that the reason why we fast na makuha na itong approval ni Lord? Basi na maluwi si Lord sa kuha. Tubagon niya ang mga pag-ampo. Kasi dapat motive na ito kung kita mag-prayer, kung kita mag-fasting. So what should be our motives when we fast? Dili man dyan nga na kay si Lord ka nang ilati kakuti si Lord sa ginapangay ni Lord when we fast. Because clear man kayo ginapangay ni Lord when we fast. No? It's about the relationship. It's knowing God. Number 1, fasting is to be done with the object of seeking to know God in a deeper experience. Now, number 1, kung mag-fasting ka, whether it be personal, mas maitig so, namatay corporate, natong matako niya natin corporate na mga fasting igsoon, okay dyan na siya. But mas lindot igsoon kung ang imong pag-fasting, na kay personal fast, natin personal fasting igsoon, na ang atong motibo, ng atong goal is para mas mailhan panako si Lord sa akong kinabo in a deeper experience. Isaiah 58 verse 3. Nag-rebuke kay si Lord sa Isaiah 58 ba? Gikasaban ni Lord ang Israelites. Nga na si Lord, we have fasted before you. They say, may sulti sa mga tao, Lord, di ba fasting man minimo? Nga po, why aren't you impressed? Ganun wala man ka na-impress, Lord. Ganun wala man ka na-entertain, Lord. Diba? Ang ila fasting is for entertainment na magmalipay si Lord sama sa mga hintil, diba? Nag-offer sila sa mga Diyos nila kaya para malipay, ma-impress ang ila mga Diyos nila. But Jesus, si God, no? Siguro, wapa Jesus sa Old Testament, nakuha siya sa langit at that time. Sila ang mga tao na, why are you not impressed, Lord? Diba? Ka nalipay, wala ba ka na-satisfy sa pag-fasting? Kaya pa sila, we have been very hard on ourselves and you don't even notice it. Nakatry ba tayo so na reklamo sa Ginoo, Lord, di ba fasting naman ko, Lord, nagabin mong prayer, fasting na ako, Lord, tanang fasting sa simbahan, pilan dyan ako, nganong wala manimo gitubag ako, mga pag-ampo, Lord. As Lord, I tell you why, I respond, it's because you are fasting to please yourselves. Ang ato ba mga pag-ampo sa Ginoo igsoon, no? When we fast, is para lang ba sa itong kagalingon? Makapasar tag board exam, madawat sa trabaho, makakita tag trabaho, makagraduate ta, mayas kong balatian, usa pa din na, para lang ba sa ato ang kagalingon? And there's another area na gisultiga po ni Lord na wala na ito nakita, wala nila nakita. Even while you fast, you keep oppressing your workers. As Lord, yes, nag-fasting mo, but ang motibo ninyo is para sa kagalingon. In fact, inyo gang nagpakabungol, nagpakabuta man kanimo sa injustice, sa sala na inyong ginabuhat, which is oppressing your workers. Diba? Inyong gipalisod ang inyong mga trabahante. That's isa siya sa atong struggle, no? When we fast, is dili ta open na i-reveal ni Lord kung unsay mga sala nato. Then sa verse 5, sa Bisaya pa, no? Pa si Lord, kung magpuasa ka mo, nagapinitensya kunuhay ka mo. Diba? Fast mo, nagpinitensya kunuhay mo, nagaduko inyong mga ulo daw sa mga kugon, o naghigda ka mo sa abong, nga nagabisti og sako. Si Lord, mao ba ang puasa na ginatawag ninyo?
Because externally, that is fasting, di ba? Muna ilang nakagawian. Mag-fasting sila, mag-include sila sa abo, magsuot lang sako, ipapakita sa kadaghanan dyan na sa kalisod, na sila sa grabe nakasakit, nasa sa grabe na problema, ipapakita dyan that they are really mourning, nakagulo dyan sila. But yan sa Lord, yan si Lord na, mauba na ang fasting ng kipangayon ako. Mauba na ang ginatawag ninyong puasa. Nagunaw na baka mo na makalipay na kananako. Gabi ang rebuke ni Lord. Then in verse 6 to 7, si Lord, no, wala, dili na makalipay na ako, di na makahatag pagpasidungog na ako, dili ka na fasting ang ako gina-desire, gikan sa inyo ha, but the fasting that I desire is this, free those who are wrongly imprisoned, lighten the burden of those who work for you, let the oppressed go free, remove the chains that bind people, share your food with the hungry, give shelter to the homeless, give clothes to those who need help, and do not hide from the relatives who need help. Mga gamitin, di ba? Patabad na sa mga relatives na to, kaya nakabutang dyan diri as Bible. What is the Lord saying here? Siguro makita sa kadaghanan, di mo mukaon ng fast ka. Gabisti ka diha og sa hako, ingkod ka diha og abo. But ang gipangutana ni Lord, nalipay ba ko sa imong gibuhat? Kasi ito bagilo dili. Nga naman, because wala nila gi-desire ang relationship ni God. Kung ang tao ana ay relationship da sa Ginoo, ang iyang kinabuhi mabag-o jud. Ug ang mabago yang kinabuhi igsoon, makita na sa iha ang kinaiya ni Kristo. Si Lord gusto niya makita sa Israelites, sa mga Israelites igsoon, kung unsa klase ang Ginoo na ilahang ginasimba, ginaalagaran, ang Ginoo na ginafasting. That's why God commanded, free, lighten the burden, let the oppressed go free, remove the chains, share the food, to give and help. Di ba kinaiya niya sa Ginoo? And mo ni mga kinaiya na wala gipakita sa Israelites at this time, sa time ni Isaiah, na grabe kayo ka-wicked, grabe kayo kagahi-ulo mga Israelites, ikson. Si Lord, grabe ka, kasong si Lord, naapa mo'y now ipakita sa kuan na magpuasa mo, na wala man ganin mo'y repentant heart, wala ganin mo naghinulsol, wala ganin nagpakabungo, nagpakabuta man ganin mo sa injustice gani. Then God offered a solution. Sila. Diba? To repent. Balik na sa Ginoo in verse 8 to 9, na kung buhato nila to be more like God sa ilang ginabuhat rather than their own murag external lang na para mag-recognize sa Ginoo na ma-entertain si Lord, no, rather than trying to please God, they should be doing what say gusto ni Lord pabuhat sa ilahan. And then sa result dapat in verse 8 to 9, then your salvation will come like the dawn, and your wounds will heal quickly. Your godliness will lead you forward, and the glory of God will protect you from behind. Then you will call God, when you call, the Lord will answer, yes, I am here. He will quickly reply, remove the heavy yoke of oppression. Stop pointing your finger and spreading vicious rumors. Kung sa gina-speak ni Lord Ria, God is telling us, no, if gusto nato na mahimong meaningful ang ato ang fasting, ang desire dapat nato when we fast is not to gain the favor of God, is to be, we need to be close with God, we need to be more Christ-like, kay para itong kinabuhi, we can be Christ-like. Ang matingal nata, that there is healing, there is provision, there is protection, there is revelation,
there are answered prayer igsoon. Why? Because naglakaw ka na ay relationship sa Ginoo. Kay gi-desire nimo na nag-fasting ka na, Lord, gusto jud ko na mo dangop jud sa mga, Lord, kabalo ka o sa mga kinahanglan nako, Lord, kabalo ko sa kalisod nako, Lord, kabalo ka Lord sa ginagianaw ka, Lord, but Lord, gusto but gipili nako, Lord, na mas mudangop di ka nimo, mas mailham pa ka nako, Lord, sa panahon sa kalisod. Wala ko kabalo, Lord, maayo ba ko sa balatian? Wala ko kabalo, Lord, kung sa mga trabaho na gulat sa ko, wala ko kabalo, Lord, kung kano sa matubag ko mga pag-apo, but Lord, nagsalig ko diya sa mga because you are my Father. Healing, salvation, protection, godliness will come kung atong ginadesire sa atong fasting is to be Christ-like. Church, are we fasting for the right reasons? Kasi ako dati fasting ko kay para ano ko sa Ginoo, makapasar ko sa board exam. Ano ko dati, fasting ko, pati uniform ako the day before mag-board exam na. Gilatag yun ako, uniform, ballpen, lapis, pin, ID, gibutan dito, sapatos, higdan. Parang yung rito ba? Parang asik dati para mahatagan tagpabol. Basi na mapiskan tas kaluyan tas Ginoo ba? Lord, wala mo kayo review. Wala mo tamang review na ako, Lord. Basi mapiskat ta. Grasya sa Ginoo, ipapasar ta sa Ginoo igsoon. Fasting pa ta na. As if mamakuha to ang kaluoy sa Ginoo. Are we fasting for the right reasons? So number 2, fasting relates to a time of confession. So need jud sa atong pag-fast. Before ta, yes, para pa sa atong pag-prayer jud prayer fasting naman. Natay mga request, di ba, mga petition nga tawag nato ana. Natay time of confession. Need jud igsoon na i-allow nato si Lord to reveal sa ato ang kinabuhi. Unsay mga mali nato. Unsay mga aside sa sala, unsay mga personal nato. Nasa siguro natin batasan, natin attitude, igsoon nakatay character na gusto jud i-mold, i-change yun ni Lord sa atong kinabuhi. And fasting relates to a time of confession. Joel 2:12, isulti pa diha igsoon, this is what the Lord says, turn to me now. Di ba? Si Lord pa nag-invite, balik diha ka nako. While there is time, give me your hearts, come with fasting, weeping, and mourning. O fasting lang mata kung pangayon si Ginoo or nag-fast ta because, Lord, susiha kung kasing-kasing. I-reveal sa Lord, Lord, unsay mga areas ng kinabuhi na gusto jud nimo i-break, Lord. Unsay may mga kinaiya na ko, Lord, na gusto jud nimo i-break. And this is really a struggle. Kung when you fast because kanang bitaw nag-wrestle ka sa Ginoo. There was a time na ako sa Bible school igsoon na jud pila ka days ito na naga-fast ko. Even gani na ito'y time na wad jud ko lisod sa klase because I was really struggling in the ministry. Bisag na ako sa dorm, na ako sa bed, grabe na akong ilak, grabe na akong pray lang. Ako mga kauban, di lang sa mo disturbo sa kuha, mong pa lang sa mong tapan lang sa kuha, just pray for me. Even ka na mong pan gani, registrar, mga na siya, Bon, okay ka lang ba? May ano ba problema mo? Okay lang ba ako? Ma'am, pan lang ka lang. I really need this time lang para sa kagalingon because the Lord is dealing with me. Nanangkit ko sa akong teacher sa mga subjects na, Sir, pasensya dyan, sir, hindi ko makatend sa mga subjects, sir, kay nagka-fast ko. And this time, because the Lord is really dealing and gracious na po sila na to consider po sa ako. Siguro mga 3 days or 4 days, kalimutan ko pila 2 days. So, naradyo ko sa chapel na mo, na I was very lonely, nadyo sa solitary, mabuntag, kung mag-chapel time sila, at ako sa akong dorm, sa akong room, dito ko mag-pray ko. Diyan maghilak ako, just cry, pour my heart to the Lord. And then, pagkaud to, skip og lunch, just there, kuan ko, just pray, just rest. Because, akong ginapray Diyos ko, Lord, kanang kabalo ko, Lord, na kay ginab-deal sa ko. Kabalo ko, Lord, na attitude, or na ko struggle na ko, Lord, karon na. Siguro, di na ko makita karon. But Lord, kabalo ko na kay gusto i-change ako. And it's really a struggle. Really siya na, nag-wrestling ka sa Ginoo. Diba? You're wrestling with your body, you're wrestling with the spirit. Dili lalim. It's the time of confession.
Na kung dili na ko to i-allow na i-prune ko ni Lord, dili ko ma-refresh sa ministry. If dili na ko i-allow si Lord na mura kong operahan sa Ginoo bitaw, di ba mura kong heart surgery, tanggalon jud ang imong heart, butangan og bag-o, heart transplant. Sakit siya, pero necessary para mabuhi. I need to confess sins. I really need to admit before the Lord na I did this, I did that, in order to be restored. Remember na unconfessed sins lead to a life of hypocrisy. Ang sala na wala to mga ipasaylo, wala to admit before God, leads to a life of hypocrisy. May mga times no sa akong life in my personal walk with God, feel na ako na more mag-dry ko, feel na ako na more ako spiritually layo kay ko sa Ginoo. I ask God, Lord, ano man? Are there hidden sins ba sa akong life na siguro wala nga bantayan but I am doing it? Nabasa akong attitude, nabasa akong emotions, nabasa akong how I treat people. Because kung di mga ito i-confess isun, we will be hypocrites. Daghay mga Kristohanon igsoon na mayagkay sila sa gawas pero pag abot nila silang panimalay, di ba? Lahi ra kayo. There was this book na akong ginabasa karon igsoon na di na to pwede i-separate ang spiritual sa secular. Dapat ang atong secular life should be influenced by our spiritual life. Kaya kung ato na siyang ginalahi, lahi sa Domingo, lahi na po Lunes to Sabado, it will lead to a life of hypocrisy. That's why Christianity is very discouraging sa uban ng mga tao na unbeliever. Ay, di mo ganahan ng mga Christian, mga born again, kay o gina, hipokrito. Di ba? Mo dyan nilang comment, hipokrito na sila. Lahi sa Domingo, lahi sa Lunes to Sabado. Madamay kita ng mga seryoso. Kita ng mga nag-seek dyan no, na ma-change ni Lord. Number 3, fasting can be a time of seeking a deeper prayer experience. Time na siya igsoon na mugrota sa atong mga pag-ampo. Mas ma-value na to itong prayer life na to. Ezra 8:23, busa na puasa kami o nag-ampo sa atong Diyos nga bantayan niya kami o gitubag niya ang among mga pag-ampo. Anong gitubag man ni Lord ang mga pag-ampo ni Ezra o ilang mga pagpuasa? Because Ezra knew God's promises to protect His people. Kabalo si Ezra na nagsaad si Lord na bantayan, proteksyonan niya yung mga katawhan, but wala niya, gipalabay lang. Kabalo siya sa saad sa Ginoo, but then he wants to be intentional sa iyang relationship ni God. He also knew that God's blessing are appropriated through prayer. Na pinagi sa mga pag-ampo, i-release ni Lord ang iyang mga panalangin. So Ezra and the people humbled themselves. Nagpaubo sila sa nakagalingon sa Ginoo, pinagi sa mga pag-ampo o pagpuasa. Fasting humbled them. Gipaubo sila sa ilang mga pagpuasa ison because going without food was a reminder of their complete dependence of God. Na wala sa mikaon, wala sa inamigson, nagpakita na ilang pagsalig ison to sustain them is wala sa pagkaon, but labas sa tanan, na adinha sa Ginoo. Fasting also gave them more time to pray and meditate on God. Diba? Mag-fasting tayo son because we want to meditate on God. Experience God. Usahay mag-ampo tayo sonong murag takhaw ra kayo. Ang serious na mga pag-ampo, serious prayers by contrast requires concentration. Concentrate na dapat. It puts us in touch with God's will that can really change us. Siguro, ang atong prayer life no usahay muratag na atong parmasya. Mga atong parmasya. Ma'am na amoy paracetamol. Ano na ako sa sir? Gilantan, mangkugod. Paracetamol be, unong kabuok. Nangita kang over-the-counter na tambal para tambalan ang imong immediate needs. But wala naman kita si Lord as a doctor na, mato kang doktor na, Lord, or Doc, gilantan ko, pinanakadlaw. 1 week na. O sa may ginabati ni mo sa hilana. Diba, nagapay mga pangutan na. Kaya para makita, matris, unsay pinakapunod dulo sa imong ginabati, nada kay UTI. Para matagtambal. Because dili tama lang paracetamol lang. Kasi kinahanglan pa kaog antibiotic. I-reveal sa Ginoo unsa pay mga kinahanglan nato.
through prayer and fasting. The more we grow in our prayer, na dili ka conscious, pila na ka oras nilabay, pila ka minuto nilabay, na desire ni mo na, Lord, i-reveal unsay mga needs na ako, unsay dapat i-change sa akong life. I want to be in touch with you, Lord. Diba? Indot kayo. I-reveal ni Lord gradually ang imong life. Without serious prayer, we reduce God to a quick service pharmacist with painkillers for our every ailment. Mga sa parmasya lang ba? Pakit lang kadas, rudyon over the counter. O sa'yo, kung mga ito nakaresita, wala. Sige, hatangan na lang. Masama si Lord sa mga parmasya or doktor? A doctor who can really diagnose you, ipakita jud niya ang sa sakit nimo, pero it takes time. It takes your honesty. Dapat isulti jud mo tanan no sige bati nimo, syempre, mas mamali pag diagnose din na. You need to kasi di ba nakatry mo magpagpakonsulta mo dugaya mo ng pasyente basta sa may sakit taas yung sakit siguro because ang doktor ang may na doktor grabe ka detail. Di siya ba doktor say di siya praso ba doktor bitaw na pagtanaw pa kabalo ko sa sakit nimo naka UTI tumara ni pagtanaw pa lang pag umuan naka pneumonia. Di siya dili nga si Lord no. Pero ang taro ng doktor pangutan dia unsa man sa imo bang mga mamagpapa na experience ba na nila, di ba? History, medical history nimo mo na maayo na doktor. Ingana po si Lord. In our prayer, diyan mo ma-realize ba ang mga struggle na ako sa akong kinabuhi. Halagi struggle po ni sa akong pamilya. Lagi struggle po ni siya sa akong lulag-lulo. Unsa kay connection ani para sa pag gina-reveal ba na ni Lord? When you just meditate in prayer, Lord, I just want to talk with you mo din struggle na ako, mo niya akong ginagyan, mo niya akong emotions karon Lord. Unsa man ni siya, Lord? Tabangin ko na masabtan ako ni. Become serious, becomes deep, dindot kay resulta igsoon. Number 4, every local church, the early local church often fasted in seeking God's will for leadership in the local church. So, diba natin private na fasting? Tapos din yung tawag na corporate fasting. In the Bible, o sige ginabuhat nila when they do corporate fasting, aside sa nag-intercede sila sa mga kaigsuunan igsoon, they also intercede for the will of God sa simbahan. Corporate fasting ministers to the body of believers and the leadership diha sa simbahan. So, when we fast as a church, kung nagtapok taas, corporate fasting we intercede para sa matag-usa, sa mga kaigsuunan, and we also intercede for the leadership of the church. For example, Acts 13 verse 2 to 3. And so while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work for which I have called them." Diba? And then, after fasting and praying, they laid their hands on them and they sent them off. Kumangita ta, huwag desire na ito sa will ni Lord sa simbahan, leadership sa church, through prayer and fasting. Acts 14:23, and when they had appointed elders for them in every church with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. So, di ba, anina times, sila Paul, daghang kayong mga nawin na mga kalagay sa Ginoo. So, disciple nila Paul and Barnabas, di ba? And they pointed elders sa church. And then after that, they had a prayer and fasting para sa simbahan and so on. So, private and corporate prayer and fasting and so on, no? Dako ka na siya impact. Personal life na to, o impact din na sa simbahan. Ang conclusion, no? Remember that fasting is a spiritual discipline. Disiplina ang fasting. Hindi siya lalim, but it's a discipline. Like prayer and giving. Sama sa pagpag-ampo, paghatag, so on. Ang fasting, all three reminds us of a primary relationship. God o kita. God and us. Ang paghatag, mga pag-ampo, o ang pagpuasa, require, we give up something. Di ba na tayo give up? I-give up na ito atong money. When we give, mutabang ta. And also, we give up our time, privileges when we pray. We give up our food when we fast for something to gain something to gain better. So, we give up something to gain something na mas maayo pa igsoon. The purpose of fasting is to provide time for prayer, to teach self-discipline, para madisiplina kita,
to remind God's people that they can live with a lot less. Nasa sa ginagmay lang, mabuhi gyapon kita igsoon because natay Ginoo gisaligan. And to help them appreciate what God has given. Now, sa mga gusto mag-fasting, no? Sabi ng first time ka mag-fast. So, if the first time you fast, the first time you voluntarily give up the pleasure of food, so, at first, sakit siya magsakit yung tiyan, labi ng gutumon ka. Siguro, ayaw po siguro, gusto mag-fasting, 3 days dayon, 1 week dayon, 40 days. Maigsoon, I tell you, di kakabutong paniud to, gutumon na ka, surrender na ka. So, sa ginagmay lang, pamahaw, or paniud to. Ayaw skip pamahaw. First time, ayaw skip pamahaw, pero paniud to lang siguro. Skip ka, paniud to. Then, go out your prayer life. Anto na, mahimo na nimo siyang routine, nahimo na mong paan, then pamahaw, kakapamahaw, panihaud to, siguro di ka manihapon. Then mahimo na mong hantod ma-appreciate, mahimo na mo siyang culture sa imong life, na it's part of your discipline, part sa imong growth as Christian. Ayaw biglaan na mag-fasting ka, kaya labi na, di mong lawas, mukhaon ka, heavy eater kay ka, fasting ka, di ba, tiuro ka mo, pwede mong kalimutan o igsoon. If na po kayo medical condition, for example, diabetic ka, o nakay gastrointestinal na mga sakit igsoon, siguro, pakay sa tambag sa doktor, kung sa manggani. E base kung sa imong desire, mag-fasting ka, put, kirig-kirig na igsoon, di po di nga lang. Di man po na maayo po ito mga sa Ginoo igsoon, na imong ipasad ng lawas, na yung mga consideration dapat mo i-consider. So, during your fast, pray often. Kung mag-fasting ta, na makitrabaho, for example, if nag-work ka, kami dati sa chaplain ko sa RD na mag-time na mag-fasting me. Na namin sa opisina, fasting ka po, pero na-joy ko, di dyan may makaon. During our lunch time, we just pray. Pray. If human namin sa pag-teaching, wala namin trabaho, pray na po mi sa mong desk. Kung ginarespeto naman paribasi sa matag-usa, kung kauban, pray mi kanya-kanya during our prayer and fasting sa seminary. Pray often. And just pray. Open yourself to God. Tell Him how much you want His love and desire. Lord, I want to grow with you. I want to grow deeper sa relationship na kanimo. Lord, tabangi ko na mo-grow ko sa pagpangalaga na kanimo. O say gina-desire nimo in your relationship with God. Kung nakay gusto basahon, read gikan sa Psalm. Hindi na basahon ng mga Psalms. Refresh your heart with the food that comes from the Word of God. Let your fasting bring you joy. Malino kayo na, kuman sa mong fasting, di ba, na makagmalipay kay ka because you have an intimate encounter with God. So, atong pagpuasa, atong mga pag-ampo, atong mga paghatag, dili kay para mag-gain na to ang pabor sa Ginoo, no, but because we want to show the world. We want to show the world. Di ba? Dili na kay para makita sa kadaghanan, but we give, we pray, and we fast because not a relationship sa atong Amahan na sa langit. Ang kabalota ng atong reward is gikan na pud sa iya. Dili sa tao, paggikan sa iya. Amen. Anindot ng tanan igsoon, can we all stand and I will not tell you na, oy, pag fasting mo tulo ka adlaw 1 week, 40 weeks, o sa mga apan, kung sa kadugayon, it's up to you. It's not for me to tell you kung sa mo kadugay dapat mag-fast, kung sa mga pagkaon yung kanon o dili. Patangayo wisdom sa Ginoo. And everything that you do, pangayo of wisdom sa Ginoo. Fast with the right motives and the right desire. Lord, I want to grow in my walk with you. Amen. Let's pray. Dalagos inimbaho naman na Diyos. Sa mong pagsunod diha kanimo, Lord. It's not enough, O God, that we just hear every Sunday na mag-awit lang, makig-fellowship sa matag-usa, to hear your word. But in every day, Ginoo, nung matag-adlaw, gikan sa Lunes, hantod sa Sabado, Ginoo, every Sunday. Klase-klase, Lord, ang mga trabaho. Klase-klase, Lord, ang among mga butang na ginatrabaho, everyday trabaho, pagdumala man sa pamilya, pagdumalo man sa mga negosyo, or kung sa man Ginoo ang mga aktibidades matag-adlaw. Lord, we pray
and put it in our heart, Lord, the desire to set aside a time to eat in order to have a time to encounter your presence. We pray, Lord, na when we fast, it is not out of selfish motives, not, Lord, para tubagon mo mga pag-ampo na mo, not, Lord, para atagan mo yung pabor, but, Lord, mag-fasting me, Lord, because we want to experience you, Lord. And when we fast and we pray as a church of God, we do it to intercede for each other. We do it to give revelation sa leadership sa church and to strengthen your church of God. We pray na sa mga paghatag, pag-ampo o pagpuas sa Ginoo. Makatuna na mo, Lord, kung unsa jud ang kahulugan sa pagsalig diha kanimo. Because we are giving up something, things that di na pud mabalik sa mua. Our time, our effort, even the resources, O God. But we believe na Ikaw ang Diyos na mo'y magbalik ana sa mua, sa pilo-pilo ng mga panalangin, sa katubagan, sa mga pag-ampo, sa mga butang na kahibulungan, sa mga kaayo, sa mga pag-ayo sa mga balatian, sa mga kadaugan, Ginoo, ng gihatag, imong gisaad sa mga katawan, Ginoo. Rather than focusing, Lord, sa kung sa makataas na, Lord, among naampo, sa kataas namin ng fasting, fokusan na mo, Lord, ang among paglakaw diha nimo. We pray na we desire relationship. Every day ma-refresh kami, madasig kami, Ginoo, sa imong mga saad, Ginoo. And kampante kami, Lord, na every day di man yung pasagdan because you are our heavenly Father. Amahan ka na mo, O Lord, dili ka bungol, dili ka buta. Gikan sa mga pag-antos, mga panginanglanon sa imong makanakan, Ginoo. That's why we can trust you in every way. And kasaligan dyan ang mong pulong, Ginoo. We pray, Ginoo, na matagos sa kanamo, magatindog dyan sa imong mga saad, standing on the promises of God. This we ask and pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Ito pala patong buhay Diyos, Igsoon.